Sabongeros, ang tagal na niyan, di ba? 2025 na. Pagpasok nung termino namin, 2022, nandyan na yung missing Sabongeros. Pero bakit ngayon nyo lang hinahanap sila? Kasi walang buto. Kailangan natin ang buto. Hanapin natin ang missing Sabongeros. Mga biktima ng war on drugs. May dalawang grupo na sinusubukan tayong ayusin. Yung una, isang bossing ng Sabong na sinusubukan niyang dipahan yung kanyang mga pulis di umano. Yung pangalawa, yung grupo ng isang local government executive, isang former local government executive na gustong iklaro yung kanyang pangalan at gumagawa ng maraming kaparaanan na para maayos yung kanyang kaso at gusto pang ilapit sa akin. So hindi ako papayag, hindi tayo papaareglo. Siguro ang mensahe ko na lang dun sa dalawang grupo huwag niyo na subukan. Klaro-klaro po ang utos ng presidente na no cover-ups, no stone unturned. Kami po sa NAPOLCOM hindi papayag na papa-impluwensya sa kahit na kanino. Hindi po kami natatakot, wala po kaming uurungan. The Willies. Okay. Nothing to worry. With all these issues about our Taal, nothing to worry. First of all, yung mga isda po natin dyan, like tilapia and bangus, culture dyan. May mga fish pens po yan naman nandiyan dyan na alaga yung mga yan. Yung Santa Willis po natin, non-carnivorous. Hindi ito kumakain ng mga laman-laman. Usually, halaman ito ang kinakain ito. So, may issue about the nangyayari dyan sa Taal Lake. Pero hindi dapat maapektuhan ng pagkain ng magagandang isda na meron dyan. Napakalawak ng Taal Lake. Ang importante, mga isda dyan, alaga po. So, nothing to worry. Enjoy the Willies, enjoy tilapia, and enjoy our bangus and maliputok. Mabuhay ang Taal Lake. Anyway, General, kasi di ba pinalanganan na ho kayo ni Patidongan at sinasabi na kayo raw ay kaibigan at miyembro ho ng Alpha Group dito ho sa kaso ng missing Sabongero. Ano ho ba ang inyong reaksyon dito? At least may bigay niyo ang inyong side. Una-una, tatlong issue ang gusto kong sagutin. First issue, yun na nga, yung sinasangkot ako sa pagkawala ng missing Sabongero. Yes. Pangalawa, yung sinasabi niya na member ako ng Alpha Group ng Pitmaster. Yes. Pangatlo, yung sinasabi na inutusan ko raw si Atong Ang na patayin siya. Oo. Unang issue, alam naman natin yung missing Sabongero na yan, nangyayari yan noong 2021. For the record, si General Stomo po ay during that time regional director ng Bicol Region. Okay. Kung mapansin ninyo, parang ang labo. Napansin mo, ang mga na-implicate niya, galing lahat ng Laguna. Okay. At hindi ako naging regional director ng Calabarzon. So doon pa lang, medyo nasisinungaling na ang ating alias Totoy. Whistleblower. Pangalawa, sinasabi niya na ako daw ay
miyembro nung sinasabi niyang Alpha Group. Hindi po yan totoo. Unang-una, hindi ko masyadong nakilala ko si Atong Ang isang beses nung ako'y regional director ng Region 5. Isang beses na wala kaming koneksyon, hindi ako tumatawag, hindi siya tumatawag sa akin, sabihin, hindi kami masyadong friend. Pangalawa, ipapadala ko sa inyo yung record mismo na nag-certify yung Pitmaster Foundation na hindi ako connected sa Pitmaster. Tatlong issue, yung sinasabi niyang inutusan ko si Atong Ang na patayin siya. Si Patidongan. Oo, Patidongan. Opo. Una, nakita niya naman sa mga next na interview niya, nag-apology pa niya sa akin. Hearsay ang mga sinasabi niya. At saka ako, wala akong record na ako'y mamamatay tao. Sa totoo lang, nalagaan ko aking serbisyo for 37 years. Nakuha ko pagiging 3-star general. Marami akong mga nagawa, nakabutihan, mga nahuli ko mga notorious criminal. Hindi ganyan sa mga sinasabi niya, yung mga bintang niya sa akin. So yun lang po. Okay. Bali, gusto ko lang malaman kasi di ba naging NCRPO chief kayo, tama ho ba? August 2022 to February 2023. Yung sabi nyo, yung time na lumabas yung mga issue na yung mga missing sa Bungero 2021 and you were assigned sa Bicol region. At tama po yan. And the only time na naging nakasalimuhan nyo si Charlie Atong Ang was one time lang, noong 2021 ba? Tama ba yon? Sa isang how did you meet? Tama po yun. Ako po ay personally, naghanap ako ng pamaraan para makilala siya. Una-una, para magpasalamat sa kanya personally. Dahil nung ako ay RD ng Region 5, alright, marami siyang tulong na binigay sa Region 5. Dahil dyan sa Pitmaster Foundation niya. Okay. Yun lang po ang aking pakay. So, dinideny nyo rin na kasi yung mga ibang involved parang merong retainer's fee. Medyo payroll daw, nasa payroll daw ni Mr. Atong Ang. Maliwanag naman po na hindi ako member ng Alpha Group. Totoo yung sinasabi niya, hindi ko po alam yan. Basta ako maliwanag na hindi ako membro ng Alpha Group. Sinabi rin niya ng isang mayor, Mayor Takoy, Bernie Takoy, sa kanyang interview, na inako niya na siya ang membro ng Alpha Group at hindi ako. So bali ho kayo, may plano ho kayo, di ba? Based on the testimonya nitong si Patidongan, si Julie, Don, sabi niya na di ba ang plano nyo ay parang kinukonsulta niya ang inyong mga abogado para sa appropriate case against this, sabi nyo nga, baseless accusations laban sa inyo? Tama po yun. Inaantay ko lang po yung official na affidavit ni alias Totoy para saka ako magpapile ng appropriate charges against him. Alright. Ano ho ba ang nakikita nyong theory? Bakit ho kayo inililink dito? Ano ho ba ang parang batayan niya? At napaka-prominente nyo siyempre nandiyan kayo sa PNP na ano magiging rason para kayo i-link dito sa missing sa Bungero? Hindi ko rin alam ang rason. Ako, feeling ko, ang feeling ko lang, para maging kadamay lang siya, damay-damay na. Parang gano'n. Kaya kung ako kay alias Totoy nga, papayuhan ko siya, ayusin niya yung pagkaladkad ng mga iba-ibang tao kasi imbis na maganda yung investigation, maganda na yung kanyang credible na siya nung una, nung paglutang niya, tuloy, parang hindi na credible para sa akin yung mga pinaggagawa niya dahil sipin mo, ilantad mo isang matinong 3-star general na walang kaalam-alam, sasabihin mo, member ng Alpha Group. Anong alam ko dyan? Nandyan mamaya, ipapadala ko sa iyo, Danny, yung pinirmahan mismo na Pitmaster na hindi ako connected dyan sa Pitmaster na yan. Bali, hindi nyo ho nakilala yan kahit minsan ho, yung yung sinasabi nila, witness nila. Kasi for now, parang yung mga biktima naniniwala ho sa kanya
dahil nga may mga nakikita na ho mga bangkay dyan ho sa Taal Lake? Nako, naputol. Ang basihan niya. Sige, narinig nyo ho yung last question. Yung mga sinasabi ho ni Patidongan na somehow pinaniniwalaan ho ng mga biktima rin ho ng missing sa Bungero dahil may mga nakikita na ho ng mga human bones dyan ho sa Taal Lake. Kaya ko naman interest sa akin, gusto ko rin magkaroon ng justice. Siyempre, yes. Gaya ng sabi ko sa mga ibang interview ko, masakit mawalan ng kamag-anak, mahal sa buhay. Oo. Masakit mabigo sa pag-ibig. Pero ngayon, kung alam lang ni Totoy ngayon, mas masakit yung ginawa niya sa akin na pagkalagkad ng aking pangalan ng walang katotohanan. Oo. Kasi kasama ho ba kayo, General, dito sa mga sinomon ng NAPOLCOM? Somehow, 'di ba, may lahat pinatawag na at ano ho ba ang ang natanggap niyo na parang feedback from NAPOLCOM? Sa totoo lang, wala pa akong natanggap from NAPOLCOM or kung saan man sa DOJ ba? Oo. Actually, kaya ako nag-aantay ng official niyang pinabit kasi iyon yung maging basihan ko para magsampa ako ng kaso against kay alias Totoy. Mula ho nag-retire kayo? Ang natanggap ko lang. Sige, go ahead. Sorry. Ang natanggap ko lang actually, itong banat sa akin ni Atty. Totoy. Alias Totoy. Pero for now ho ba, ano ho ba, mula nung nag-retire kayo, General, ano ho ba ang nasa, ano ho kayo, anong negosyo o whatever ang inyong ginagawa for now since you retired? Actually, may simpleng resort. So yan ang pinaka source of income nyo for now. Wala po yun. Oo. Tapos rin tayo, siyempre nagretiro tayo ng 3-star general, meron akong may konti tayong sa bangko, konti lang, yung tama lang para mabuhay. Okay. At siyempre pensionado tayo ng gobyerno. Okay. So ang bayan nyo, di ba, ang probinsya nyo is Bohol, tama ba? Tagbilaran, di ba? Tagarong kayo? Tama po. All right. Sige po, basta antabayanan namin ito. At least salamat ho sa oras at ito pagbibigay nyo ng linaw sa inyong allegedly parang isinasangkot nga kayo dito, di ba? Oo. Tama po. Okay. Sige po, maraming salamat ho sa oras, General. At salamat din, maraming salamat. Okay, basta makikibalita kami. Anyway, yan ho si retired Police General Jonel Stomo. Siya ho yung retired Police General na isinasangkot nga ni Julie Dondon Patidongan na isa sa mga member daw ng Alpha Group di umano. Sir, yun nga po, what can you tell us po na updates doon po sa ongoing sa Taal? Sabi po, DOJ na po yung magbibigay ng update starting today. Basta the work is ongoing. There's more possible evidence being evaluated, and I just talked to the legal team a while ago, and we are looking at the cases that we are going to file, and some other little problems that have to be solved in the process. But of course, that's not for your consumption yet. Hindi pa namin pwede sabihin. Sir, bukod po dun sa mismong fish cage area, meron pa raw pong ibang lugar na tinitignan? Yes, there are a few more sites that are possible areas na ginamitan kasi yung fish cage area na may fish pond lease agreement is owned by an operative that was part of the contractors that disposed of the remains of these people. Pero meron pa tayong alam na ibang lugar which probably was used not for isabong but for something else. Sir, within the same area po in somewhere there in Taal also, very near there also. Pero ang tingin namin, it may have been used for the drug war. Sir, how important po na masilip ang mga areang to, mahukay, malaman kung ano yung mga meron? It's very important. Alam mo, even those that there were some victims found
in 2020 that were just buried by the police because nobody claimed them in the Pulinaria. We are exhuming them now as we speak because we have to find out who these people are. They were never claimed. But we are setting up the DNA bank that we need to set up because precisely of those people who are missing. Yung mga disappearances ng mga tao, dapat yan masolve yan. Magkaroon dapat ng linaw kung ano nangyari sa mga tao. So sir, hindi na lang siya missing Sabongero, drug war investigation Well, na ito? but we're more on the missing Sabongero, but because there's an intersection, we have no choice but to include everything to make a clean breast of it. Sir, nag-react po si VP Sara about dyan. Naiparating daw niya to kay Digong yung paglilink nga sa drug war. Ang sabi daw po ni Digong ay kalokohan daw na inuugnay yung drug war dun sa missing Sabongero. I have no comment on that. I will have no response to that. Sir, yung DNA bank, paano yun, sir? Meron ng mga sample? Well, ano yan, actually this morning, some people from the Japanese embassy, the Interpol people, were here. And we just repeated our request for equipment and of course for assistance with the DNA. Although we have a very competent crime lab in a police crime lab and an FBI crime lab capable of looking at DNA. We're looking at the best possible persons who can help us also. Kasi this is not an easy task. We need all the help that we can get. So Japanese embassy, ano po, sir? Oh, makakausap ko kanina. Paano yun, sir? Nagko-collect na rin ba ng sample from the... Hindi pa sila kumikilos, but the request is being processed. Pero ang mahalaga talaga, the police crime lab, the PNP crime lab, the NBI, the NBI Forensics Group will work on this together with the proposed National Forensics Institute, the people who will comprise the National Forensics Institute. Sir, yung NBI, so mga sila? Hindi, ano yan, we're focused on the Isabong, but if there is an intersection, so be it. We cannot turn our backs to the possibilities. Sir, tama po namin, saan galing po? Ha? Saan lugar po? Yung ano? Somewhere in Batangas. So sir, may mga bagong ebidensya na nakuha, but not necessarily din sa fish case. Oh, basta ngayon we're reviewing the other people who were found that were buried. What do you mean, sir, other people? Yung mga nahanap sa isang parte ng Batangas na hindi na-claim, 3 tao to. Ang usual diyan, pinalilibing ng pulisya pag wala na claim sa Pulinaria. So pinapa-exhume natin ngayon. So yun nga po, bukod po dun sa mga taong nag-intersect, nag-overlap dun sa Sabongero at dun sa drug war, ano pa sir yung mga overlaps nila? Bakit nasasabing posibleng ang konektado itong dalawang isyong ito? Yung yung actors yung mga taong involved sa what we call enforced disappearances ay parang nagkatugma na isang grupo ginamit sa pareho. They were part of the drug war and they were part of the disposition group dito sa Isabong. Okay? Sir, change topic sir, sorry last na. Oh. Sir, dun kay Congresswoman De Lima, nag-file daw po ng MR ang prosecution dun sa... I'm not very familiar with that yet, but I know that the case was decided already. Sir, what does Same that pa rin. mean, sir? I think that she was still acquitted.